ito ang pintuan ng aking kwarto. Medyo naihinga ako dahil sa takot. Mas lalo pa akong natakot nang umakyat ito sa aking kama. Naglakad-lakad siya sa kama ko. Kaya minabuti ko na hindi na lang ako magsasalita. Nang ilang segundo ang lumipas ay umalis na rin ito. Kaya lumabas na ako sa aking kama. Agad kong sinilip ang bintana dahil gusto kong makasiguro na wala na nga siya roon. Ngunit sa pagsilip ko ay di ko inaasahan ang mga mangyayari. Bigla na lang sumulpot ang babaeng yun sa harapan ko. Kaya agad kong sinara ang pintuan at nagtago uli sa ilalim ng aking kama. Nang kinaumagahan ay maagang dumating si Kuya Badong sa aming bahay. Humihingi siya ng pasensya sa amin na matagal siyang nakabalik sa aming bahay. Dagdag pa niya na parating na daw ang papalit sa kanya na magbabantay sa akin. Nagulat naman kami sa sinabi ni Kuya Badong dahil 2 linggo na ang nakakaraan matapos dumating ang isang babae sa amin na sinasabing pinsan daw yun ni Kuya Badong. Ngunit paglilinaw ni Kuya Badong na wala siyang sinabihan na pupunta sa aming bahay. Pinuntahan namin yung babae sa kanyang kwarto, ngunit wala na siya roon, pati ang lahat ng kanyang gamit. Hindi na namin siya nakita kailanman. Maraming salamat po mga katakot sa walang sawang suporta na binigay nyo sa akin. Sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat.